Disclaimer, Tagalog, ang kwentong ito ay kathang-isip na ibinatay sa mga kwentong bayan, paniniwala, at alamat na umiikot sa kultura ng mga Pilipino tungkol sa mga aswang at kababalaghan. Bagamat may mga bahagi ng kwento na tila hango sa tunay na buhay, ito ay isinulat para sa layuning libangan at hindi para magdulot ng takot o manira ng reputasyon ng sinuman, relihiyon, o pamayanan. Ang pagkakapangalan ng mga tauhan, lugar, at pangyayari ay pawang nagkataon lamang at hindi sinasadyang maihalin tulad sa tunay na tao o kaganapan. Pinapayuhan ang mga mambabasa na ituon ang kanilang isipan sa kwento bilang anyo ng malikhaing panitikan at hindi bilang katotohanang historikal. Sa pinakadulo ng Sitio Malunsing, may isang punong balete na matagal nang kinatatakutan ng mga residente. Mula pa sa panahon ng mga ninuno, ang punong iyon ay hindi kailanman ginagalaw, pinuputol, o nilalapitan tuwing dapit hapon. Bukod sa laki at kapal ng mga ugat nito na tila mga bisig ng multo, may kakaibang lamig sa paligid nito kahit tirik na tirik ang araw. Ang mga dahon nito ay laging kulay abo tuwing umaga, at walang ibon o insektong makikitang lumalapit sa mga sanga nito. Para bang may nakatirang hindi matahimik na espiritu sa punong iyon. Isang matandang babae na si Lola Pasing ang pinaniniwalaang may alam sa kasaysayan ng punong balete. Madalas siyang marinig na nagsasabing, huwag na huwag kayong lalapit dyan sa punong yan kapag ang buwan ay bilog na bilog. Ngunit hindi siya pinapansin ng karamihan. Para sa mga bata, isa lamang itong alamat na ginawa para takutin sila. Hanggang sa isang araw, may mga batang naglalaro ng taguan sa paligid ng sitio. Isa sa kanila ang nagtago malapit sa balete. Ayon sa kanyang kwento, nakakita raw siya ng isang babaeng nakaputi na nakatayo sa ilalim ng puno. Ang buhok ay mahaba at basang-basa kahit walang ulan. Ang kanyang mga mata ay nakatitig lang sa kawalan, walang emosyon. Nang tumingin daw ito sa bata, para raw siyang naparalyze at hindi makagalaw. Mabilis siyang hinila ng kanyang kalaro at sabay silang tumakbo pabalik sa baryo. Umiiyak siya nang walang tigil at hindi makapagsalita ng maayos sa loob ng isang araw. Pagkalipas ng insidenteng iyon, sunod-sunod na ang mga kwento. May isang matandang lalaki ang nagsabing narinig daw niyang may umiiyak sa ilalim ng balete habang siya'y pauwi mula sa palengke. Isang dalagang naglalakad pauwi mula sa eskwela ang muntik ng mahulog sa kanal dahil sa biglang paglitaw ng isang babae sa gitna ng daan malapit sa puno. Paulit-ulit ang isang deskripsyon, maputi ang damit, mahaba ang buhok, at malamig ang tingin. Hindi nagtagal, ang buong sitio ay napuno ng takot. Walang gustong dumaan sa parte ng daan na malapit sa balete kahit araw. Pinayuhan na rin ng kapitan ng barangay ang mga tao na iwasan ang lugar. Pati mga delivery ng tubig at gas ay ayaw na ring dumaan doon. Para bang nabalot ng isang uri ng sumpa ang lugar. Ngunit sa kabila ng takot ng nakararami, may ilang kabataan ang natutuwang tuklasin ang misteryo ng puno. Gamit ang cellphone at kamera, sinubukan nilang kumuha ng video tuwing gabi. Sa isang footage na kanilang nakuha, malinaw na may aninong dumaan sa likod ng puno, bagamat walang ibang tao sa paligid. Naging viral ito sa kanilang group chat, ngunit hindi nila ito ipinost sa social media. Natakot silang baka may masamang mangyari kung ito'y ipakalat. Ang isa sa pinakanakakakilabot na insidente ay ang sinapit ng isang lasing na lalaki. Ayon sa mga chismis, pauwi na siya galing inuman at pinilit pa rin dumaan sa tapat ng balete. Kinabukasan, natagpuan siyang nakalupasay sa damuhan, walang malay, at puno ng galos ang katawan. Paulit-ulit niyang sinasabi habang nilalagnat, hindi siya tao, dito na nagsimulang magtanong-tanong ang mga matatanda. May ilan na nagsabing baka isa itong aswang na naghahanap ng katawan na masasapian. May ilan namang naniniwalang ito ay isang kaluluwang di matahimik na kailangang tulungan. Pero iisa lang ang malinaw sa lahat, ang babaeng nagpapakita sa balete ay hindi basta multo, may layunin ito. May hinahanap. At tila nagsisimula na ang isang mas malalim na misteryong magdudulot ng panganib sa buong sitio. Sa gitna ng lumalalang takot at usapan, may dumating na bagong pamilya sa Sitio Malunsing. Sila'y galing sa Maynila at walang kamalay-malay sa kwento ng punong balete. At sa kanilang pagdating mas lalo pang init ang kwento. Sa gitna ng patuloy na pag-iwas ng mga taga-Sitio Malunsing sa punong balete, isang bagong pamilya ang dumating, tila bulalakaw sa isang langit na punang ulap. Sila ay sina Mang Rudy, Aling Marita, at ang kanilang mga anak na sina Liza at John. Galing sila sa Maynila, dala ang layuning magsimula ng panibagong buhay sa probinsya matapos mawalan ng hanap buhay si Mang Rudy sa syudad.
Ibinenta nila ang halos lahat ng kanilang ari-arian at bumili ng maliit na bahay sa tabi ng lumang kalsada na hindi nila alam ay malapit na malapit sa baleteng pinamumugaran ng di kilalang nilalang. Sa unang linggo ng kanilang paninirahan, ramdam nila ang malamig na pagtanggap ng mga kapitbahay. Hindi dahil sa ayaw sa kanila ang mga taga-barangay, kundi dahil sa awa at takot, lalo na't nalaman nilang halos 50 metro lang ang layo ng kanilang bahay mula sa puno. May ilan na nagtangkang magbabala, ngunit tila hindi ito sineryoso ng mag-anak. Baka naman gawa-gawa lang yan para takutin kami. Alam mo naman sa probinsya, mahilig sa alamat at kwento ng kababalaghan, ani Mang Rudy habang kinukumpuni ang kanilang bakod. Si Liza, 16 anyos, ay natural na mausisa. Hindi siya madaling matinag sa mga sabi-sabi. Sa katunayan, sa unang linggo pa lang nila ay agad siyang naintriga sa punong balete. Napapansin niyang tuwing gabi, tila may aninong dumaraan sa gilid ng bintana ng kanilang kusina, pero wala namang tao sa labas. May mga pagkakataon ding nawawala ang kanilang alagang pusa at kinabukasan ay matatagpuan itong nanginginig sa ilalim ng mesa. Isang araw, habang naglalakad si Liza pauwi mula sa tindahan, napansin niya ang punong balete sa malayo. Sa ilalim nito ay may nakatayong babae, maputi ang kasuotan, maitim ang buhok, at tila walang reaksyon sa mukha. Sa halip na matakot, naramdaman ni Liza ang kakaibang paghila sa kanyang kalooban. Para bang inaanyayahan siyang lumapit. Tumigil siya saglit. Bakit parang pamilyar siya, bulong niya sa sarili. Pero bago pa siya makalapit, tinawag siya ng isang matandang babae mula sa kabilang kalsada, "Iha. Huwag kang lalapit diyan. Delikado yan." Sabay turo sa krus na nakasabit sa kanyang leg. Napaurong si Liza at dali-daling umuwi. Kinagabihan, ikinuwento niya ito sa kanyang mga magulang, ngunit agad siyang pinatahimik ni Aling Marita. Tama na yan. Huwag kang masyadong nakikinig sa mga ganyang kwento. Isip lang yan ng mga takutin. Ngunit hindi doon natapos ang lahat. Kinabukasan, si Junjun naman ang nagsabing may babaeng kumakatok sa bintana nila bandang 2:00 ng madaling araw. Nang tanungin kung ano ang hitsura nito, halos pareho ng nakita ni Liza. Naging aligaga ang bata at hindi makatulog ng ilang araw. Nagpatong na ng asin sa mga bintana si Aling Marita, kahit ayaw pa rin niyang maniwala sa kababalaghan. Dahil sa serye ng mga kakaibang pangyayari, naisipan ni Liza na kausapin ang ilang kapitbahay para makakuha ng impormasyon. Doon niya nakilala si Lola Pasing, ang matandang may alam sa kasaysayan ng balete. Napag-alaman niya na matagal nang may nagpapakita roon, lalo na kapag may bagong lipat sa paligid. At kadalasan, ang babaeng iyon ay nagpapakita lang sa mga may sensitibong mata o bukas ang isip sa mundo ng di nakikita. May lahi kang albularyo, Hija. Nararamdaman ko, ani Lola Pasing habang nagtitimpla ng salabat. Kaya ikaw lang ang nakakakita sa kanya sa paraang yan. Nagulat si Liza. Hindi niya alam na may ganoong posibilidad. Pero sa kaibuturan ng kanyang damdamin, parang may boses na bumubulong sa kanya sa tuwing dumaraan siya sa tabi ng puno. Parang may hinihiling. Parang may gustong ikwento. Mula noon, lalong lumalim ang koneksyon ni Liza sa punong balete. Tuwing gabi, napapaginipan niya ang isang batang babae na umiiyak sa gitna ng gubat. Sa kanyang panaginip, lumalapit siya sa bata, ngunit bigla itong nagiging matandang babae, duguan ang mata, at isinisigaw ang salitang, "Iligtas, Eyay." Ilang gabi ring paulit-ulit ang panaginip na iyon, at unti-unti nang naapektuhan ang kalagayan ni Liza. Namumutla siya, madalas tulala, at hindi na kumakain ng maayos. Napansin ito ng kanyang mga magulang, at pinilit siyang dalhin sa klinika. Ngunit normal lahat ng resulta. Dito na nagsimulang mag-alala si Mang Rudy. Naalala niya ang lahat ng babala, ang mga kwento ng aswang, at ang katahimikan ng barangay. Kaya't sa unang pagkakataon, nilapitan niya si Lola Pasing upang humingi ng tulong. Hindi pa huli ang lahat. Pero kailangan niyong malaman na hindi na basta multo ang kinakaharap ninyo. Isa siyang nilalang na may malalim na hinanakit. At ang anak mong si Liza siya ang napili. Napili? Napili para saan? Tanong ni Mang Rudy na hindi maitago ang pagkatakot. Napili para maging tagapagmana ng lihim na hindi niya pinili. Dahil may kaugnayan siya sa babaeng yan. Baka hindi niyo alam ang babaeng nagpapakita ay maaaring kadugo ninyo. Hindi makapaniwala ang pamilya. Pero habang lumalalim ang gabi at lumalala ang mga pangyayari, napagtanto nilang hindi nila ito maaaring takasan.
Kailangan nilang alamin ang buong katotohanan bago pa lumubha ang lahat. Mula nang magsimulang makapanaginip si Liza ng kakaibang babae at makaranas ng pagbabago sa kanyang sarili, sunod-sunod na ang mga hindi maipaliwanag na pangyayari sa Sitio Malunsing. Hindi na ito simpleng kababalaghan lamang, tila may matinding puwersang unti-unting bumabalot sa buong lugar. Maging ang mga taong matagal nang naninirahan doon ay muling kinain ng matagal na nilang nililimot na takot. Isang gabi, habang natutulog ang pamilya ni Liza, bigla na lamang nilang narinig ang malalakas na alulong ng mga aso sa paligid. Kasunod nito ang tila iyak ng sanggol mula sa labas. Napabangon si Mang Rudy at sinilip ang bintana, walang sanggol. Pero naroon ang boses, malinaw, parang isang sanggol na nangangailangan ng tulong. Hinanap niya ang pinanggagalingan, ngunit kahit anong gawin, hindi niya matukoy kung saan ito eksaktong galing. "Marita, naririnig mo ba yon?" tanong niya sa kanyang asawa. Pero wala namang sanggol dito sa paligid. Baka pusa lang yan o huni ng bayawak, ngunit alam nilang hindi iyon normal. Sa sumunod na gabi, ang mga manok ng kapitbahay ay isa-isang nawala. Walang bakas ng dugo, walang ingay. Parang naglaho lang sa gitna ng gabi. Ang iba namang baboy ay tila nawala ng gana at namatay kinabukasan. Dito na nagsimula ang mga bulong-bulungan. Marami sa mga matatanda ang naniniwalang may aswang na muling naninirahan sa kanilang sitio. Isa sa mga pinakakilabot na insidente ay ang kwento ni Kaben, isang magbubukid na umuuwi ng 2:00 ng madaling araw matapos magbantay sa taniman. Habang siya'y naglalakad, nakita raw niyang may babae na nakaupo sa sanga ng balete. Mahaba ang buhok at tila may hinahaplos sa kanyang tiyan. "Nilapitan ko," ani Kaben sa mga tao sa tindahan kinabukasan, pero bigla siyang tumingin. Yung mata niya pula. Hindi yan basta multo. Hindi rin tao. Paglingon ko ulit, wala na siya. Pero may naiwang amoy, malansang dugo. Nagimbal ang lahat sa kwento. Kahit si Aling Marita, na matagal nang hindi naniniwala sa mga kababalaghan, ay nagsimulang maglagay ng bawang at asin sa bawat sulok ng bahay. Samantala, si Liza ay lalong naging tahimik. Madalas ay naglalakad siya sa likod ng bahay sa madaling araw, tila may hinahanap. Minsan ay natagpuan siya ni John Jun sa harap ng salamin, parang may kinakausap pero walang tao. "Ate, sino nang kausap mo?" tanong ng bata. "Wala, kausap ko lang sarili ko." Pero alam ng kanyang nakababatang kapatid na may kakaiba. Laging malamig ang katawan ni Liza, at ang kanyang mga mata ay tila laging pagod. Minsan ay umuubo siya ng itim na plema, ngunit nang ipatingin sa doktor, normal naman ang resulta. Kaya't napilitang ilapit siya ni Mang Rudy sa isang kilalang albularyo sa kabilang bayan, si Mang Celso. Pagdating ni Mang Celso, agad niyang naramdaman ang bigat sa paligid ng bahay. "May pumasok na hindi dapat pumasok dito," bulong niya. At ang sentro ng enerhiya ay ang punong balete. Nag-inspeksyon si Mang Celso. Lumapit siya sa balete at tila kinakausap ito gamit ang dasal at mga orasyon. Pagbalik niya sa bahay, malalim ang kanyang buntong hininga. "May diwang nakakulong sa puno," anya. Isang babaeng pinatay ng walang katarungan. Ang kanyang katawan ay hindi na ilibing ng maayos, at ang kanyang kaluluwa ay nanatili sa punong balete. Ngayon, naghahanap siya ng katawan at nakita niya si Liza. Nagulat ang lahat. "Anong ibig niyong sabihin?" tanong ni Aling Marita. Si Liza ay may koneksyon sa babae. Maaaring sila ay magkamag-anak o may espiritual na ugnayan. Kaya siya ang pinili. Hindi niya gustong saktan si Liza, pero gusto niyang gamitin ito para maisakatuparan ang kanyang paghihiganti. Lalong lumala ang mga pangyayari. Minsan, may isang batang lalaki na nawala habang naglalaro sa palayan. Natagpuan siyang tulala sa damuhan kinabukasan, may mga gasga sa buong katawan. Ang sabi niya, "May babaeng kumakanta sa akin, gusto niyang isama ako sa ilalim ng lupa." Sa bawat insidente, laging inuugnay ang balete. Ang mga tao ay nagtipon sa barangay hall upang pag-usapan kung paano ito alisin. May ilan na nagsabing kailangang putulin ang puno. Ngunit may babala si Mang Celso, "Huwag niyong gagalawin ang puno ng basta-basta. Baka mas lalong magalit ang espiritu. At kung galit siya, hindi lang kayo ang masasaktan, kundi buong sitio." Dahil dito, nagdesisyon ang mga matatanda na maghintay pa ng ilang araw habang inaayos ang ritual para sa pagpapalayas ng espiritu. Ngunit sa mga araw na yon, lalong naging kakaiba si Liza. Isang gabi, nahuli siyang naglalakad sa bubungan, nakadilat ang mga mata ngunit tila wala sa sarili.
Nang subukang gisingin ni Mang Rudy, bigla siyang tumili ng napakalakas, halos mabasag ang mga bintana. Pagkatapos ay bigla siyang napaluhod at nagsimulang magsalita sa tinig ng isang matandang babae. Ako si Elena, binalutan ng lupa, ipinako ng walang kasalanan. Ibalik ninyo ang aking anak. Pagkaraan ng ilang minuto, nawalan siya ng malay. Kinabukasan, pinatawag muli si Mang Celso. Hindi na ito basta kababalaghan lamang. May kasaysayang kailangang hukayin. At ang susi ay nasa katawan ni Liza. Sa lalong madaling panahon, kailangang makausap ang diwa ni Elena bago pa man tuluyang maisakatuparan ang kanyang plano. Pagkatapos ng matinding pagkakabigla ng buong pamilya ni Liza sa pangyayaring nasapian siya ng isang espiritu, agad nilang tinawag si Mang Celso, ang matandang albularyo mula sa kabilang baryo. Sa kanyang pagdating, dama agad ang bigat ng hangin sa buong paligid. Tila ba ang kalikasan mismo ay tumitigil sa paghinga kapag siya ay nasa harapan ng punong balete. Si Mang Celso ay kilala sa buong lalawigan bilang isa sa huling mga albularyong may lihim na kaalaman. Hindi lang siya simpleng manggagamot, siya ay itinuturing na tagapag-ingat ng sinaunang kaalaman tungkol sa mga nilalang sa dilim, mga aswang, engkanto, at mga kaluluwang ligaw. Bihira siyang lumabas sa kanyang lugar at tanging sa mga matitinding kaso lamang siya tumutugon. Pagpasok niya sa bahay ni Liza, agad siyang huminto at tumingin kay Liza na nooy nakaupo sa isang sulok, nakayuko at walang kibo. Hindi siya nag-iisa, bulong niya. May kasama siyang hindi natin nakikita. Kumuha si Mang Celso ng isang maliit na pouch na yari sa tela, binuksan ito at inilabas ang sangkap ng kanyang orasyon, bawang, langis ng niyog, dahon ng lagundi, asin, at isang maliit na krus na yari sa balangkas ng punong saging. Habang sinisindi niya ang isang insenso, sinimulan niyang magdasal gamit ang sinaunang wika, isang uri ng lengguwaheng hindi na ginagamit sa karaniwang pananalita. Ang bawat salita ay may taglay na bigat at tila pinapainit ang hangin sa loob ng bahay. Liza, anak, marahang tawag ni Mang Celso, hindi ka namin sasaktan. Nandito kami para tulungan ka. Napatingin si Liza. Ngunit ang sumunod na tinig na lumabas sa kanyang bibig ay hindi kanya, matanda, malalim, puno ng sakit. Ako si Elena. Pinatay ako ng walang awa. Sinunog ang katawan ko at ibinaon sa ilalim ng punong balete. Inalisan ako ng dangal ng pagkatao ng anak. Ngayon, babawiin ko ang nararapat sa akin. Bakit si Liza ang napili mo? Tanong ni Mang Celso. Sumagot ang tinig, dahil siya ang dugo ko. Dugo ng anak kong kinuha nila sa akin. Nagkatinginan si Mang Rudy at Aling Marita. Hindi sila makapaniwala. Paanong kadugo nila ang isang aswang? Pagkatapos ng ilang minutong tahimik na panalangin, bumalik sa sarili si Liza at agad na napahagulgol. Hindi niya maalala ang mga sinabi ng espiritu, ngunit ramdam niya ang bigat sa kanyang dibdib, parang may nakalulunod na pighati. Sa pagkabigla ng lahat, nagsalita si Mang Celso. Panahon na para malaman niyo ang kasaysayan ng punong balete. Ang lihim ng puno noong panahon ng hapon, may isang babae sa sitio Malunsing na ang pangalan ay Elena. Isa siyang maganda, mabait, at masipag na dalagang manggamot. Tinulungan niya ang maraming may sakit, hindi lang sa kanilang baryo, kundi sa mga karatig lugar. Ngunit dahil sa kanyang kagandahan at kabutihan, siya rin ang naging puntirya ng mga sundalong Hapons na nang-api noon sa mga babae. Isang gabi, sa pilitang dinala si Elena ng 3 sundalong dayuhan. Pinagsamantalahan siya sa kabubatan at iniwanang halos patay sa tabi ng isang punong balete. Nang siya'y matagpo ang buhay pa, tinulungan siya ng mga kababaryo, ngunit sa halip na ipagtanggol, siya'y pinagbintangang nakipag-ugnayan sa kaaway. Tinawag siyang traidor. Ipinahiya, isinumpa ng buong lugar, at sa wakas, pinatay sa pamamagitan ng pagsunog ng buhay sa ilalim ng punong balete, kung saan siya unang pinagsamantalahan. Hindi alam ng marami, si Elena ay buntis noong mga panahong iyon. Ang kanyang anak ay iniluwal habang siya'y naghihingalo. Isang matandang babae na may awa sa kanya ang siyang kumuha sa sanggol at palihim na pinalaki ito sa ibang bayan. Ayon kay Mang Celso, si Elena ay hindi naging aswang noong una. Isa siyang kaluluwang puno ng hinanakit. Ngunit dahil sa tindi ng galit, kawalan ng hustisya, at pagtataksil ng mga tao sa kanya, unti-unti siyang sinakmal ng dilim. Ang kanyang diwa ay dumikit sa puno at naging instrumento ng puot. Sa paglipas ng panahon, ang kanyang galit ay lumago, hanggang sa siya ay tuluyang naging nilalang na tinatawag ngayon ng marami bilang aswang, pero hindi sa paraang nakasanayan. Siya ay espiritong naghahanap ng pagkilala, ng katarungan, ng anak.
Ang ugnayan kay Liza base sa mga nakalap ni Mang Celso, ang batang sanggol na iniligtas ay nakarating sa Maynila at pinalaking may bagong pagkakakilanlan. Iyon ang lolo ni Liza. Kaya't sa dugo ni Liza ay dumadaloy ang dugo ni Elena, kaya siya ang inapili. Hindi bilang biktima, kundi bilang tulay upang ilabas ang katotohanan. Hindi mo siya kalaban, Liza, ani Mang Celso, kundi isang nilalang na nais mong tulungan. Pero kung hindi natin siya gabayan, baka tuluyan siyang lamunin ng kanyang galit, at ikaw ang gamitin para sa paghihiganti. Iminungkahi ni Mang Celso na gumawa ng ritual ng paglalaya, ngunit kailangan nila munang matagpuan ang mga labi ni Elena sa ilalim ng puno. Kailangang hukayin ang kanyang kalansay at bigyan ito ng maayos na libing. Sa ganitong paraan, baka matahimik ang kanyang kaluluwa. Ngunit may babala si Mang Celso, kapag ginambala natin ang kanyang tirahan, maaaring gumanti siya. At kung hindi handa si Liza, baka siya ang unang tuluyang mawala. Sa puntong ito, nagpasya ang pamilya ni Liza na ituloy ang paghuhukay. Ngunit bago yun gawin, kailangang ihanda si Liza sa espiritual na labanan. At sa gabing iyon, sa ilalim ng buwan na muling nabuo sa kalangitan, naramdaman ng lahat sa sitio malunsing na isang matinding puwersa ang magwawala sa sandaling ang balete ay galawin. Sa mga sumunod na araw matapos mabunyag ang lihim ng punong balete, at ang koneksyon ni Elena kay Liza, unti-unting nagbago ang kilos at pagkatao ng dalaga. Mula sa isang masayahing anak, siya ngayon ay tila isang nilalang na bihirang magsalita, madalas nakatingin sa malayo at biglang napapatigil na parang may kausap sa di nakikitang mundo. Si Aling Marita ay laging nag-aalala sa anak. Hindi niya alam kung dapat ba siyang maniwala sa mga sinabi ni Mang Celso, o baka naman ang lahat ay dulot lang ng stress at trauma. Ngunit si Liza hindi na siya ang dati. Ang kanyang mga mata ay tila may ibang ningning, parang isang taong nakasilip na sa kabilang mundo. Isang gabi, habang sila ay sabay-sabay na kumakain, napansin ni Mang Rudy na hindi umiimik si Liza. Sa halip, pinagmamasdan lang nito ang kutsara, saka dahan-dahang umusal, hindi ito ang pagkain ko, lahat ay napatingin sa kanya. Anak, ano nang ibig mong sabihin? Tanong ni Aling Marita. Ngunit hindi sumagot si Liza. Tumayo siya, lumabas ng bahay, at nagtungo sa punong balete. Agad siyang sinundan ni Mang Rudy at John. Doon nila siya nakita, nakatayo sa harap ng pun, nakapikit, at tila nananalangin. Biglang lumakas ang hangin, kumulog kahit walang ulap, at ang mga sanga ng balete ay tila gumagalaw ng kusa. Liza, sigaw ni Mang Rudy. Pero hindi ito lumingon. Sa halip, narinig nila ang tinig ni Elena mula sa kanyang bibig. Ang oras ay malapit na ang paghuhukom ay darating. Sa gabing iyon, dinala nila si Liza pabalik sa bahay. Kinabukasan, dumating si Mang Celso upang simulan ang espiritual na paghahanda kay Liza. Ayon sa kanya, kung hindi ihahanda ang isipan at katawan ni Liza, maaaring tuluyan siyang sakupin ng espiritu ni Elena. Kaya't sinimulan niya ang seremonya ng pagprotekta, isang ritual na isinagawa sa loob ng 3 araw. Ritual ng paghahanda sa unang araw, binili na ni Mang Celso si Liza na huwag munang kumain ng kahit anong may asin, bawang, o kahit anong pampalasa. Kailangang malinis ang katawan. Tinuruan siya ng mga dasal, orasyon, at panalangin na galing pa sa sinaunang panahon. Sa ikalawang araw, tinuruan siya ni Mang Celso kung paano makipag-usap sa mga espiritu gamit ang pagkiling ng diwa, isang uri ng meditasyon na humihiwalay sa kanyang sarili upang makaabot sa kaluluwa ni Elena. Doon niya unang nakita sa kanyang isipan ang kabuang anyo ng espiritu, isang babaeng duguan, may sugat sa ulo, ngunit ang mga mata ay hindi puno ng galit kundi ng lungkot. Liza, bulong ng espiritu sa kanyang isipan, ikaw lang ang makakatapos ng lahat. Ikaw ang dugo ko, ikaw ang boses ko. Sa ikatlong araw, isinuot kay Liza ang isang anting-anting na gawa sa pinaghalong itim na batong galing sa bundok at mga halamang pangontra sa aswang. Ayon kay Mang Celso, ito ang magsisilbing pananggalang niya habang naghahanap sila ng mga labi ni Elena sa ilalim ng pun. Mga palatandaan ng pagbabago habang dumaraan sa ritual si Liza, lalong tumitindi ang mga palatandaan ng kanyang espiritual na koneksyon. Tuwing kabilugan ng buwan, lumilitaw ang isang marka sa kanyang batok, hugis buwan na may bituin sa gitna. Ayon kay Mang Celso, ito ang tatak ng mga tagapagmana ng sumpa. Hindi ito literal na pamanang material kundi espiritual, isang tungkuling nakatali sa dugo. Ang mga panaginip ni Liza ay lalong naging totoo. Sa isang panaginip, dinala siya ng espiritu sa mismong gabi ng pagkamatay ni Elena.
Nakita niya ang mga taong nagpahirap dito, mga kakilalang kasapi ng barangay na ngayon ay may mga apo na ring namumuhay sa Sitio Malunsing. Sa loob ng panaginip, tinanong siya ni Elena, patawarin ko ba sila? O ipaghiganti mo ako? Hindi siya makasagot. Sa kanyang puso, naroon ang awa para sa espiritu, pero naroon din ang takot. Paano kung pumili siya ng mali? Paglalakad sa gitna ng dilim isang gabi, sa gitna ng katahimikan, biglang nagising si Liza. Walang suot na tsinelas, lumabas siya ng bahay at nagtungo sa punong balete. Tulad ng dati, sinundan siya ni Mang Rudy at Aling Marita. Ngunit pagdating nila sa puno, hindi na nila ito makita. Nasaan si Liza? Sigaw ni Aling Marita. Biglang lumitaw si Mang Celso mula sa dilim. Hinahanap siya ng espiritu pero huwag kayong matakot. Nilalabanan niya ito. Hindi pa huli ang lahat. Maya-maya, isang malakas na hangin ang dumaan at lumitaw si Liza mula sa ilalim ng mga ugat ng balete, tila lumabas mula sa mismong lupa. Basang-basa siya ng pawis, nanginginig pero buhay. Sa kanyang mga palad ay may hawak siyang isang lumang pulseras, yari sa pinagsamang hibla ng buhok, bato, at ginto. Ano yan, anak? Tanong ni Mang Rudy. Sa kanya to kay Elena. Isa raw itong tanda ng pagkakakilanlan niya bilang ina. Pinakita niya sa akin kung saan siya inilibing. Kailangan natin siyang ilibing muli sa paraang marapat. Ang simula ng huling hakbang ang pulseras na yon ang naging hudyat ng susunod na hakbang. Ang pagbubunyag ng bangkay ni Elena at ang pagsasagawa ng huling ritual upang tuluyan siyang matahimik. Ngunit sa harap ng lahat ng ito, alam ni Liza na hindi madali ang huling bahagi ng kanilang laban. Sapagkat habang siya ay lalong lumalapit sa katotohanan, ang dilim ay lalo ring lumalapit sa kanya. Hindi na siya isang ordinaryong dalaga. Isa na siyang tagapagmana ng sumpa, at sa kanyang mga kamay nakasalalay ang kapayapaan o kapahamakan ng buong sitio. Matapos makuha ni Liza ang pulseras ni Elena mula sa ilalim ng punong balete, nagkaroon ng matinding kilabot at kaba sa puso ng mga taga-Sitio Malunsing. Hindi na nila maikakaila ang presensya ng isang nilalang na matagal nang nakakubli sa anino ng pun. Kaya't minarapat ng mga pinakamatatanda sa lugar na magpatawag ng isang pulong bayan upang pag-usapan kung ano na ang dapat gawin. Mga matatanda ng Sitio Malunsing sa maliit na bulwagan ng barangay, nagtipon ang mga kilalang matatanda, sina Lola Pasing, Tatay Domeng, Katonyo, at Aling Delia. Sila ang mga tagapangalaga ng mga lumang kwento, mga nakasaksi sa ilang henerasyon ng kababalaghan, at tagapayo ng mga bagong salinlahi sa barangay. Kasama rin sa pagpupulong si Mang Celso, ang matandang albularyo, at syempre, sina Mang Rudy, Aling Marita, at Liza. Tahimik ang silid. Parang bawat hininga ay may kasamang takot. Nang magsimulang magsalita si Mang Celso, biglang bumigat ang paligid. Ang punong balete ay hindi na basta puno lamang. Isa na itong sagradong taguan ng isang nilalang na isinumpa ng panahon, isang kaluluwang hindi nabigyan ng katarungan. At ngayon, humihingi siya ng hustisya. Tumango si Lola Pasing sabay sabing bata pa ako nang una siyang magpakita. Pero walang naniwala. Akala ng lahat, bunga lang ito ng takot ng mga matatanda. Pero ngayon bumabalik ang nakaraan. Dalawang panig ng desisyon habang umiikot ang usapan, nahati ang opinyon ng mga tao. Ang una, sunugin ang pun. Tapusin na. Sina Katonyo at ilang mga kabataan ay nagsusulong na putulin o sunugin ang balete. Ayon sa kanila, ito lang ang paraan para tuluyang maputol ang sumpa. Isa pa, ito raw ay ugat ng takot at pagkawala ng kapayapaan sa buong sitio. Wala nang ibang solusyon. Ang pun ang ugat. Pag pinutol yan, tapos na ang lahat, wika ni Katonyo na dati nang nakaranas mawalan ng alaga at pananim sa paligid ng pun. Ang ikalawa, huwag siyang galitin. Ngunit si Lola Pasing, Mang Celso, at Aling Delia ay mariing tumutol. Kapag sinunog natin ang pun nang hindi maayos ang pagpapalayas ng espiritu, paliwanag ni Mang Celso, hindi natin siya wawakasan, mas lalo natin siyang ginigising. Ang galit ng isang diwang nilibing sa kawalang katarungan ay mas mabagsik kaysa sa aswang na may katawan. Muling nagsalita si Liza, may bahid ng panginginig sa tinig, kaibigan na ang turing niya sa akin. Nararamdaman ko ang sakit niya. Hindi siya masama pero kung hindi natin siya tulungan, baka ako ang magbago. Tahimik ang buong bulwagan. Tila bang napagtanto ng lahat na hindi ito simpleng kwento ng aswang o multo. Ito ay kasaysayan, kamalian, at kaluluwang nagdurusa. Panukala ni Mang Celso, ritual ng pagpapalaya, dahil sa tensyon,
iminungkahi ni Mang Celso ang isang sinaunang ritual na halos wala nang gumagawa, ang pagluluwal ng katahimikan. Ang ritual ay binubuo ng 3 bahagi, pagbubunyag ng bangkay, kailangan nilang hukayin ang buto ni Elena sa ilalim ng balete. Pagkilala ng salinlahi, kailangang ipahayag ni Liza bilang tagapagmana na inaamin niya ang ugnayan kay Elena. Pagpapatawad, sa harap ng buong barangay, kailangang humingi ng kapatawaran ang mga inapo ng mga taong nakasangkot sa pang-aapi kay Elena. Ngunit paano natin malalaman kung sino ang inapo ng mga sumira kay Elena? Tanong ng isang matandang lalaki. Naglabas si Mang Celso ng isang lumang tala mula sa kanyang bowl, isang listahan ng mga pangalan ng mga taong nabuhay sa panahon ng Hapon. Ilan sa kanila ay kilala sa sitio, mga apelyidong buhay pa rin hanggang ngayon. Pagkakita ng mga pangalan, bumigat ang hangin. May ilang tao ang napayuko. Ang iba'y umiwas ng tingin. Ang katotohanang kanilang pinagmulan ay isang kahihiyan na kailanmay hindi nila inaasahang hahabulin sila. Ang huling babala bago matapos ang pagpupulong, nagsalita si Mang Celso sa mahigpit at taimtim na tinig, sa susunod na kabilugan ng buwan, kailangan nating maisagawa ang ritual. Kapag hindi, tuluyan ng masasakop ni Elena ang katawan ni Liza. At kung siya'y magwawala hindi na natin siya mapipigilan. Nagkaroon ng kasunduan. 3 gabi bago ang kabilugan ng buwan, sisimulan nila ang paghuhukay. Ihahanda ang buong barangay, maglalagay ng mga palatandaan, at isasara ang buong lugar. Isang gabi ng katahimikan, dasal, at sakripisyo ang magaganap. Bago magsiuwian ng lahat, lumapit si Liza kay Lola Pasing at mahigpit itong niyakap. Lola, kaya ko po ba ito? Hinawakan siya ni Lola Pasing sa pisngi at bumulong, anak, minsan, ang pinipili ng espiritu ay yung may lakas ng puso. Hindi ka pinili dahil mahina ka kundi dahil ikaw ang pag-asa niya. Sa gabing iyon, tila mas mabigat ang hangin sa sitio Malunsing. Lahat ay naghahanda. Ngunit sa puso ni Liza, alam niyang ang susunod na gabi ay magiging simula ng kanyang tunay na laban, hindi lang bilang kadugo ni Elena, kundi bilang tagapagsalita ng katotohanang matagal nang nilibing sa lupa ng kanilang sitio. Dumating ang gabi ng ika-4 na araw bago ang kabilugan ng buwan. Ang buong sitio Malunsing ay parang nahulog sa isang di karaniwang katahimikan. Wala ni isang batang naglalaro sa kalsada, wala ring ingay mula sa mga alagang hayop. Lahat ay tila humihina sa iisang takot. Ang balete, na siyang sentro ng lahat ng pangyayari, ay mas lalong naging nakakatakot sa itsura. Ang mga sanga nito'y tila naninigas, ang mga ugat ay tila gumagapang sa lupa. Sa bahay ni Liza, nagsimula na ang huling bahagi ng kanyang paghahanda. Nasa loob siya ng silid, nakaupo sa harap ng salamin, habang si Mang Celso ay naglalagay ng langis ng niyog sa kanyang ulo, habang inuusal ang mga orasyon ng proteksyon. Liza, mahina ngunit matigas ang tinig ni Mang Celso, kapag nagpakita siya ngayong gabi, huwag kang tumalikod. Kahit anong mangyari, kailangan mong harapin siya. Dahil ito na ang huling gabing may kapangyarihan siyang pumasok sa iyo bago ang ritual. Tumango si Liza. Sa kabila ng kabang nararamdaman, ramdam niya rin ang kakaibang tibay sa kanyang loob. Para bang may ibang lakas na humahawak sa kanya, o baka, sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, nagsisimula na siyang yakapin ang papel bilang tagapagmana. Ang gabi ng huling pagpapakita 12:00 ng hating gabi. Tumigil ang orasan. Ang hangin ay huminto. Walang gumagalaw sa paligid. Sa puntong iyon, biglang nagbukas ang pinto ng silid ni Liza, kahit nakalock ito. Pumasok ang malamig na simoy. Kasunod nito ay ang babaeng nakaputi, mahabang buhok, walang paa, at duguan ang bahagi ng tiyan. Tumayo siya sa gitna ng kwarto at tahimik na tinitigan si Liza sa salamin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na natakot si Liza. Alam ko na kung sino ka, Anya. Ikaw si Elena, ang lola ng lolo ko. Hindi ka aswang. Isa kang inang pinatay at ipinagkanulo. Unti-unting lumapit ang espiritu kay Liza. Sa bawat hakbang nito, ang ilaw sa paligid ay nagbabago, tila sinisipsip ang liwanag ng kwarto. Hindi ako naniniwalang masama ka, patuloy ni Liza. Pero hindi rin ako papayag na gamitin mo ang katawan ko para sa paghihiganti. Tulungan mo akong ilabas ang katotohanan, hindi ang galit mo. Sa unang pagkakataon, ang espiritu ni Elena ay tumigil. Ang kanyang mapupulang mata ay tila lumambot. Lumapit siya kay Liza, at sa pamamagitan ng salamin, inilapat ang kanyang kamay sa pisngi ng dalaga. Hindi ito malamig. Hindi rin ito masakit. Sa halip, isang alaala ang dumaloy.
Alaala ng isang ina sa loob ng isipan ni Liza, nakita niya ang mga huling sandali ni Elena. Ang pananahimik nito habang dinadala ng mga sundalong dayuhan. Ang pagtangis sa kagubatan habang inaabuso. Ang pananahimik ng mga kabaryo. Ang takot. Ang pagkakabilanggo. Ang apoy. At ang pagluha habang ipinapanganak ang sanggol, isang batang lalaki, ang magiging lolo ni Liza. Nang mailuwal si Elena ang kanyang anak, isang matandang babae ang dumampot dito. Si Lola Pasing noon ay isang dalagang may mabuting puso. Siya ang nagligtas sa bata at tumakas upang mailayo ito sa kapahamakan. Nakita rin ni Liza ang pagsunog sa katawan ni Elena. Ang kanyang huling sigaw, "Patawarin niyo ako, hindi ako traidor, inalang ako." Pagkatapos ng alaala, bumalik sa normal ang paligid. Ngunit ang espiritu ni Elena ay nanatili sa harap ni Liza. Ngayong buo na ang kwento, tuluyan ng lumambot ang anyo nito, wala na ang dugo, wala na ang galit. Tumango ito kay Liza at bumulong, "Salamat, Apo. Ikaw ang aking tinig." At sa huling sandali, unti-unting naglaho ang espiritu. Ngunit bago ito tuluyang mawala, inabot nito ang pulseras kay Liza. "Isuot mo ito sa gabi ng ritual." Ito ang simbolo ng ating pagkakaugnay. Pagbabalik ni Liza kinabukasan, ginising ni Liza ang kanyang mga magulang. "Ma, panakita ko na siya." Hindi na siya galit. Pero kailangan pa rin nating ituloy ang ritual. Agad silang nagtungo sa bahay ni Mang Celso upang ipahayag ang pangyayari. Maging si Lola Pasing ay lumuluha sa kwento ni Liza. "Matagal ko nang iniingatan ang lihim na yon," ani Lola Pasing. "Pero wala akong lakas ng loob na ikwento. Hanggang ngayon, dinadala ko sa konsensya ko na hindi ko siya nailigtas." "Hindi mo kasalanan, Lola," sagot ni Liza. "Ang kailangan natin ngayon ay ang pagkilala." Paghahanda sa ritual sa natitirang 2 gabi bago ang kabilugan ng buwan, nagsimula na ang paghahanda para sa ritual ng paglaya. Ibinigay ni Mang Celso ang listahan ng mga pangalan ng mga ninuno na may kinalaman sa pagkamatay ni Elena. Ang mga inapo nila ay inanyayahan sa simbahan upang humingi ng kapatawaran, isang hakbang na kailangang gawin para makumpleto ang ritual. Marami ang tumanggi. Nahihiya. Natatakot. Ngunit may ilan ding lumapit at buong pusong nagsabing, "Hindi man kami ang gumawa, kami ang bunga ng kasalanan. At kami humihingi ng kapatawaran." Ang papalapit na paghuhukom habang lumalapit ang gabi ng kabilugan ng buwan, nararamdaman ng buong barangay ang lalim ng pagbabagong espiritual. Ang mga bata ay hindi na dinadala sa labas tuwing dapit hapon. Ang mga ilaw ay nakabukas buong gabi. Lahat ay nagdarasal. At si Liza, sa kanyang puso, ay handa na hindi lang bilang apo ni Elena, kundi bilang ang babaeng hinarap ang multo ng kasaysayan. Dumating na ang pinakahihintay, ang gabi ng kabilugan ng buwan. Isang gabi na kung saan ang kapalaran ng buong sitio Malunsing ay nakataya. Ito na ang huling pagkakataon para mapatahimik ang kaluluwa ni Elena, ang babaeng pinagbintangan, pinahirapan, at itinuring na aswang sa loob ng maraming dekada. Buong araw, abala ang buong barangay sa paghahanda. Itinali sa paligid ng punong balete ang mga puting tela, mga sagisag ng kapayapaan at kalinisan ng intensyon. Sa paanan ng pun, naglatag si Mang Celso ng sagradong bilog gamit ang pinaghalong asin, langis ng nyog, uling, at durog na halamang gamot. Sa gitna ng bilog, inilagay ang pulseras ni Elena, ang pinakaimportanteng bahagi ng ritual. Pagsisimula ng ritual eksaktong 12:00 ng hating gabi, nagsimula ang ritual. Tumahimik ang lahat. Sa harap ng balete, nakatayo si Liza, suot ang puting bestida at ang pulseras ni Elena sa kanyang kanang pulso. Sa kanyang likuran ay ang mga matatanda ng barangay, si Mang Celso, at ang mga inapo ng mga taong may kasalanan sa pagkamatay ni Elena, ngayon ay handang humarap sa nakaraan. Bumigkas ng panimulang orasyon si Mang Celso. Ikinampay niya ang isang sangang may dahon ng lagundi habang paikot sa pun. "Sa ngalan ng liwanag at katotohanan, tinatawag namin ang espiritu ni Elena. Sa gabing ito, binubuksan namin ang daan ng pagpapalaya. Sa ngalan ng dugo, sa ngalan ng awa, sa ngalan ng katarungan." Pagkatapos ng 3 ulit, lumakas ang hangin. Ang mga dahon ng balete ay nagsayaw sa ere. Ang apoy ng mga kandila ay hindi napundi, ngunit tila naglalaban sa ihip ng malamig na simoy. Bumigat ang paligid. Paglitaw ng espiritu mula sa lilim ng pun, unti-unting lumitaw ang espiritu ni Elena. Hindi na ito kasing bangis ng dati. Ngayon, isa siyang anyo ng babaeng maamong mukha, nakasuot ng puting barot saya,
may hawak na sanggol sa kanyang bisig, ang sanggol na minsan niyang iniluwal habang namamatay. Tumigil ang oras. Tumayo si Liza at lumapit sa loob ng sagradong bilog. Tiningnan niya sa mata ang espiritu at buong puso siyang nagsalita, "Ako si Liza. Apo ng iyong anak. Narito ako ngayon hindi para labanan ka, kundi para ipaglaban ang katarungan para sa iyo. Hindi ikaw ang aswang, hindi ikaw ang salot. Ikaw ay ina. Isang inang nawala sa kasaysayan." Napaluha ang espiritu ni Elena. Tila ang luha nito ay umambon sa paligid bilang sinag ng buwan. Ngunit hindi pa tapos. Mga humihingi ng tawad isa-isa namang lumapit ang mga inapo ng mga taong sangkot sa kanyang pagkamatay. Lumuhod sila sa harap ng pun at sabay-sabay na nagsalita, "Sa ngalan ng aming mga ninuno, kami humihingi ng tawad. Hindi man kami ang gumawa ng kasalanan, kami ay bahagi ng kasaysayang ito. Patawarin mo kami." Lumuhod din si Lola Pasing, ang babaeng minsang nagligtas sa sanggol ni Elena. "Patawad, Elena. Hindi ko nagawang isiwalat ang katotohanan noon. Natakot ako. Pero ngayon, hayaan mong pagbayaran ko ito sa pagbubunyag ng iyong kwento." Ang huling kabanata pagkatapos ng panalangin, muling nagsalita si Mang Celso. Inilabas niya ang isang sisidlan na may langis ng gahum, isang langis na ginagamit lamang sa huling yugto ng espiritual na pagpapalaya. Binuhos niya ito sa pulseras ni Elena at saka inilagay sa paanan ng pun. Sa liwanag ng buwan, sa patnubay ng espiritu, itinatapos namin ang kwento. Ngayon, Elena, ikaw ay malaya na. Isang malakas na ihip ng hangin ang dumaan. Ang mga kandila ay sabay-sabay na napundi. Lahat ay napapikit. At nang muling dumilat si Liza, wala na ang espiritu. Tanging ang pulseras na lang ang naiwan, ngayon ay isa ng itim na alikabok. Ang balete ay tila lumiwanag. Ang mga ugat nito ay naging maamo at ang buong paligid ay naging payapa. Kapayapaan sa Sitio Malunsing mula noon, tuluyan nang nawala ang mga kababalaghan sa Sitio Malunsing. Ang mga alagang hayop ay bumalik sa normal. Ang mga pananim ay muling namunga. Ang mga bata ay muling naglaro sa ilalim ng araw. Ang punong balete, sa halip na putulin, ay nilagyan ng bantayog, isang maliit na bato na may ukit, dito inilibing ang isang inang inapi. Ngayon, siya'y malaya na. Si Liza naman ay nagpatuloy sa kanyang buhay, ngunit may mas malalim na layunin. Tinanggap niya ang panawagan ni Mang Celso na ipagpatuloy ang pag-aaral ng sinaunang kaalaman. Siya na ngayon ang bagong bantay ng espiritual na katahimikan ng kanilang lugar. Epilogo, maraming taon ang lumipas. Naging bahagi ng kasaysayan ng Sitio Malunsing ang kwento ni Elena. Hindi bilang isang nilalang na kinatatakutan, kundi bilang isang ina na naging biktima ng maling paratang. At sa paglipas ng panahon, ang kanyang istorya ay itinuturo sa mga kabataan, hindi para takutin, kundi para ipaalala na ang katotohanan, gaano man ito katagal, ay laging lumilitaw. At sa tuwing sasapit ang kabilugan ng buwan, may mga nagsasabing may babaeng nakatayo sa tabi ng punong balete. Hindi upang manakot, kundi upang magsabing, "Ako'y tahimik na."